mapanghamon at maaanghang ang mga pasabog ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech kanina. Kaugnay sa investigasyon sa pork barrel scam, sentimiento niyang muli, bakit daw sila lang ni na Senador Juan Ponce Enrile at Bong Revilla ang paulit-ulit na nadidiin? Pinaulanan din Estrada ng tirada ang naglabas ng report na si Commission on Audit Chair Person Grace Pulido-Tan. Bininyag din ni Estrada 50 milyong piso umano ang binigay sa mga kapwa niya senador na bumoto para makonvict si dating Chief Justice Corona. Mula sa Senado nakatutok si Jam Sisante. Jam. Mel Igan, sa kulang-kulang isang oras na privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada, pinuna niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama nga dyan ang Commission on Audit, Department of Budget and Management at ilang miyembro ng Kongreso at Senado. 271 na mambabatas ang binanggit sa Special Audit Report ng Commission on Audit ukol sa di umano'y mga irregularidad sa paggamit ng Priority Development Assistance Fund o pork barrel. Pero tanong ni Senador Jinggoy Estrada, bakit ang nadidiin lang ay sila ni na Senador Juan Ponce Enrile at Bong Revilla? Bakit kaming tatlo lang ang iniimbestigahan? There is a saying, selective justice is injustice. Ayon kay Estrada, may mga kaalyado rin ni Pangulong Aquino na nabanggit sa COA report. Pero nakapagtataka daw na kulang ang impormasyon dahil lagpas lang sa kalahati ng PDAF releases ang natingnan ng COA. Ang rason daw ng COA, kulang ang binigay ng Department of Budget and Management na pagpuna ni Estrada ay pinamumunuan ni Secretary Butch Abad, miyembro rin ng Liberal Party. The COA report also said that it was not able to establish the total releases for each legislator. Kulang na kulang. Kaya ba ho, 2 million pesos lang ang na-audit kay Congresswoman Henedina Abad, ang asawa ni Secretary Butch Abad ng Department of Budget and Management. 178 million pesos lang ang na-audit kay Congressman Neil Tupas. 197 million pesos lang ang na-audit kay Congressman Isidro Ungab. 351 million pesos lang ang na-audit kay Senator Alan Peter Cayetano. 5 million pesos lang ang na-audit sa PDAF ni dating Senador Mar Rojas. 3 million pesos lang ang na-audit kay Senator Antonio Trillanes. Samantala, ang kay Enrile, kay Revilla at kay Estrada ay binusisi at tiningnan ang kabuuan ng kanilang PDAF. What makes us so special? Chairwoman Grace Pulido-Tan. Pinuna na din ni Estrada ang pagtutok ni COA Chair Grace Pulido-Tan sa 8 NGO ni Janet Lim Napoles nang humarap si Tan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Gayong may 74 pang questionableng NGO na nilagakan ng PDAF ng mga mambabatas kasama ang mga kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang nakakamangha dito, noong ipinababanggit na sa kanya ang iba pang pangalan ng mga mambabatas, tinanong ni Senador Nancy Binay kay Chairwoman Grace Pulido-Tan, sino pa ang mga mambabatas na itinutukoy mo sa iyong committee report? Ano ang ginawa ni Chairwoman Grace Pulido-Tan? She suddenly excused herself. Biglang nahilo si Chairwoman Grace Pulido-Tan at umalis ng Senado. Hindi rin daw binigyang pansin ang mga mambabatas na naglagak ng PDAF sa local government units kung saan nagkaroon ng mga questionableng transaksyon tulad ni House Majority Leader Boyet Gonzales at dating Anwaray Party List Representative Florencio Bem Noel. Tila wala daw gaanong alam si Tan sa nilalaman ng Special Audit Report. Chairman Pulido, Chairman Grace, gumising ka na. Mukha yatang lagi kayo nadje-jetlag sa kababiyahe nyo sa ibang bansa. Lagi ho siyang wala rito sa ating bansa. Kaya po siguro, mukhang hindi nyo natututukan at nababantayan ng husto ang paggawa ng Special Audit Report kasi panay ang biyahe ninyo.
Kinwestiyon din ni Estrada kung bakit sa media unang nilabas ni COA Chairta ng audit report imbis na ipresenta muna sa mga ahensyang inaudit. Ngayon tuloy, hinuhusgahan na raw sila ng lahat bago pa matapos ang investigasyon sa issue. We have yet to be afforded the opportunity to confront the evidence thrown against us. But sadly, in the eyes of the Filipino people, we have already been marked and portrayed as the worst thieves and scoundrels of the government. Ayon kay Estrada, kalakaran na ginagamit ng ehekutibo ang pork barrel para makontrol ang Kongreso. Ang mga bumotong araw para mahatulang guilty si Nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012, binigyan ng dagdag pondo ni Nooy Senate Finance Chairman at ngayon Senate President Franklin Drilon. Those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 50 million pesos. That was provided in a private and confidential letter memorandum of the then chair of the Senate Finance Committee. Ito po sulat. Private and confidential. Ang tanong lang ho, saan galing ang pondo? Saan galing ang pinamigay na pondo sa mga senador? Sigurado ako. Alam na alam ni Secretary Abad ang sagot sa tanong na ito. At sigurado din ako na hindi unilateral decision ni Senate President Drilon ang mamigay ng 50 million pesos kada senador. Nagpahayag pa siya ng pagkainis sa mga kasamahan sa Senado na anyay paulit-ulit silang dinidiin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa bawat pagturo ninyo ng mapanghusga at mapangkutyang daliri o hintuturo ninyo, ay 4 na daliri ang nakaturo pabalik sa inyo. Huwag kayong magmalinis at lalong-lalo na huwag naman kayong masyadong hipokrito. Mel Igan, pagkatapos ng kanyang privilege speech, nilinaw ni Senador Jinggoy Estrada doon sa interpellation na hindi raw bribe o suhol yung 50 million pesos na binigay na dagdag pondo sa mga senador pagkatapos ng botohan doon sa impeachment trial. Meron daw lumapit sa kanya bago yung botohan at kinukumbinsi siya na i-convict si Corona pero hindi niya ito pinakinggan. Yung sarili daw niyang boto ay resulta ng kanyang sariling assessment at paniniwala at binigay lang daw yung dagdag pondo bago nga magbotohan yung mga senador. Igan? Maraming salamat, Jam Sisante.